Ako si Hiraya. Ang pangalan ko ay nangangahulugang bunga ng pangarap, ngunit ang buhay ko ay isang panaginip na binasag. Binasag ng ambisyon, binihag ng utang na loob. Sa isang gabi ng bagyo, nailigtas ko ang isang buhay, ngunit natuklasan ko ang isang katotohanan. Sa mata ng mayaman, ang ginintuang kamay ng isang tagapagligtas ay kasing halaga lang ng maruming basahan. Kung gayon, paano ako magiging tao sa mundong ito kung ang tingin nila sa akin ay basura pa rin? At bakit ang anak ko, ang nawawala kong pag-asa, ay hawak nila? Simulan natin ang kwento sa gabing iyon, kung saan ang kidlat ay hindi lang nagliwanag sa langit, kundi pati na rin sa loob ng aking pusong matagal nang naghihingalo. Wala siyang lugar dito. Ang ganoong klaseng tao ay dapat itapon na palabas ng St. Jude at mas mabuti pa, palabas ng buong Maynila. Nanigas si Hiraya sa gilid ng pinto ng director's office. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa basang trapo at isang balde ng tubig na may halong mabigat na kemikal. Ang amoy ng disinfectant ay sumasakal sa kanyang lalamunan. Halos kasing sakal ng mga salitang narinig niya. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang mga kamay na iyon, ang mga kamay na sinabing dapat itapon, ay katatapos lang na magsagawa ng isang mapanganib na panloob na pagpihit, isang hilot na hindi kayang gawin ng modernong medisina dahil sa pagkawala ng kuryente dulot ng bagyo. Nailigtas niya si Marikit Galang, ang kapatid ng isang taong may kapangyarihan, at ang sanggol nito. Ito ang ginawa niya. Habang ang mga tinitingalang doktor ng St. Jude International Hospital ay nakatayo lamang at walang magawa. Tumingin siya sa kanyang mga daliri. Mga daliring magaspang, may calluses at may mantsa ng bleach, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa labis na pagtatrabaho upang pagtakpan ang kanyang pagkatao. Sa loob ng 5 taon, nagtago siya bilang isang janitress, tinitiis ang pagiging invisible sa mga mata ng mayayaman para lang makahanap ng pahiwatig sa kinaroroonan ng kanyang anak. Ang kaligtasan niya ay nakasalalay sa pagiging alikabok, sa pagiging walang silbi. Ngunit ngayong gabi, ang pagiging bayani ay nagdulot ng isang delikadong atensyon. Miss Selena, medyo overreacting ka yata. Sagot ng boses ng isang miyembro ng Board of Directors. Nailigtas niya ang pasyente. Hindi natin pwedeng... Pwede. Putol ni Selena. Ang boses ay matalim at puno ng kamandag. She is a quack. Isa siyang illegal na hilot na hindi dumaan sa proper channel. Kapag kumalat ang balita, masisira ang reputasyon natin. Kailangan siyang ipa-deport, Mr. Ramos. Kailangan siyang gawing babala. Tiyakin mong walang matitira sa babaeng iyon sa Maynila. Ang balde ng tubig ay mabigat, ngunit ang dibdib ni Hiraya ay mas mabigat. Ang kanyang puso ay parang patak ng tubig na yelo na tumama sa mainit na aspalto. Ang mga luha ay nagbabanta, ngunit ipinagbawal niya ang mga ito. Ang pag-iyak ay ingay, at ang ingay ay nakakaakit ng atensyon. Ang tanging bagay na gumagalaw ay ang kanyang mga ugat sa leeg na humigpit at ang hawak niya sa trapo na halos masira sa higpit. Hindi na siya Hiraya, siya ay isang bato, isang pader. At sa likod ng pader na yon, may isang tinig na nagsumbong, ang anak ko. Sa loob ng 5 taon, si Selena, si Doktor. Selena Alcantara ang taong nagnakaw ng pag-aaral ng kanyang ina at nagdulot ng trahedya sa kanilang angkan, ay ginagamit ang kanyang nawawalang anak bilang isang panakot. Ang bawat pagtitiis niya sa karahasan at pang-iinsulto ay para lang mapalapit sa katotohanan. Ngayon, ang pagiging bayani niya ay naglagay sa kanya sa peligro. Naramdaman niya ang init ng matinding pagkamuhi, hindi para kay Selena, kundi para sa kanyang sarili. Bakit siya pumayag na gamitin ang sarili niya bilang basura para lang maghanap ng ginto? Nang marinig niyang papalapit ang mga tunog ng pagbukas ng pinto, mabilis niyang inayos ang sarili. Ang pagiging janitress
ay ang kanyang pinakamahusay na disgisa. Yumuko siya, tinitingnan ng sahig, at nagsimulang kumilos na parang walang narinig. Sige, Mr. Ramos, ayusin mo na yan at siguruhin mong hindi na siya makakabalik dito. Utos ni Selena sa isang nakakabingi na pagkamuhi. Dahan-dahang gumalaw si Hiraya, ang kanyang likod ay halos yuko na. Ang init ng tingin ni Selena ay dumidikit sa kanyang batok. Alam niya na ngayon, ang laban ay nagsimula na. Ito ang naging kapalaran niya. Ang mga kamay na nagligtas ng buhay ay ngayon ang magbabayad ng pinakamataas na presyo. Utang na loob. Ang pabor na ginawa niya kay Dante Galang ang tanging sandata niya laban sa paparating na deportasyon. Pero ang kapalit ba ng pabor na yon ay ang kanyang kaligtasan o ang muling paghihiwalay sa kanyang anak? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilya ko, bakit ang kalinga ng puso ko pa ang kanilang gustong agawin? Kasabay ng paglakad ni Hiraya, palayo sa director's office, isang matigas na lalaki, si Dante Galang, ang humarang sa kanyang dadaanan. Mukha siyang nag-alala, ngunit may pag-asa. Hiraya, sabi ni Dante. Ang boses ay mababa at makapangyarihan. Pinuntahan ko si Marikit. Wala na ang lagnat niya. Sabi ng mga doktor, you saved them. Mayroon kang malaking utang na loob sa akin. Ngayon, ako ang may utang sa'yo. Anong gusto mong kapalit? Sasabihin ko sa'yo, walang pera ang makakabayad sa ginawa mo. Tumingin si Hiraya sa mga mata ni Dante. Ito ang kanyang pag-asa. Ngunit ito rin ba ang kanyang bitag? Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko ng kanlungan. Kailangan ko ng proteksyon. Ngunit sa halip na sabihin ang totoo, sinabi niya ang mga salitang babaguhin ang takbo ng kanyang kapalaran. Isang pabor, Ginoong Galang. Ikinubli mo ako. Bigyan mo ako ng silungan. Kailangan ko ng trabaho. Bilang! Nagulat si Dante. Hindi ito ang inaasahan niyang kapalit. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig nila ang tinig ni Selena mula sa likuran. Aba, look who we have here. Ang janitress na nagpapanggap na manghihilot. Hinawakan ni Dante ang braso ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Selena. Isang sandali ng katahimikan. Narinig mo si Hiraya, Selena? Tanong ni Dante. Ang boses ay nagbabanta. Hinding-hindi siya mapapatalsik dahil siya ay pamilya ko na. Nanghina ang tuhod ni Hiraya. Hindi niya inasahan ang ganoong proteksyon. Ngunit ang salitang pamilya ay may katumbas na presyo. Ngayong kasama na siya ni Dante, mas mapanganib ba siya o mas ligtas? At paano niya hahanapin ang anak niya sa ilalim ng bubong ni Dante habang si Selena ay nanonood? Ang pader na itinayo niya ay gumuho. Ngunit ang gumuho bang pader ay magbubukas ng daan o maglilibing sa kanya? Ang salitang pamilya na binitawan ni Dante Galang ay parang isang mabigat na marmol na gumulong sa aking dibdib. Hindi ito isang matamis na pangako, kundi isang kalasag laban kay Selena. Isang kalasag na alam kong may kapalit. Sumakay ako sa kanyang itim na sasakyan. Suot pa rin ang uniforme ng isang janitress, habang ang paligid ko ay pabago-bago. Ang mga gusaling matatayog ng Maynila ay naglaho at napalitan ng mataas at malamig na pader ng pribadong subdivision. Pagdating sa malaking mansyon ni Dante, hindi ako lumingon sa sasakyang naghatid sa amin. Tiningnan ko lang ang mabibigat na marmol ng sahig, ang mga painting na naglalarawan ng yaman at kapangyarihan. Ang hangin sa loob ay malinis. May amoy ng expensive wood at refined luxury na taliwas sa amoy ng bleach at luma kong damit. Doon ko naramdaman ang gap. Ako ay isang tao na galing sa madilim na sulok, biglang itinapon sa liwanag, pero nananatiling anino. Hiraya, sabi ni Dante. Ang boses ay seryoso at walang halong emosyon. Ang utang na loob ay sagrado. Dahil sa iyo, hindi ako nawalan ng kapatid at pamangkin. Hindi ko tinatanggap ang iyong hiling na maging yaya lamang. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Makakahanap ka ng mas maayos na buhay,
malayo sa kapahamakan. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay tapat. Salamat, Ginoong Galang. Pero ang buhay na may utang na loob ay mas mahirap bayaran kaysa sa utang na pera. Ang kailangan ko ay hindi pera. Ang kailangan ko ay kanlungan. Nabalik ang gunita ko sa loob ng ospital. Si Selena, na may kasalanan at pag-iimbot na nagmula pa sa pagtataksil niya sa aking ina, ay hindi ako titigilan. Hindi ako pwedeng magtago. Ang tanging paraan para hanapin ang anak ko ay ang manatili sa liwanag, sa tabi ng isang makapangyarihang tao, at maghanap ng pahiwatig. Kung gayon, sagot ni Dante, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Mula ngayon, ikaw ay hindi na isang janitress. Ikaw si Hiraya, ang yaya ni Marikit. Tiyakin mong magiging matino ang kapatid ko. She is not well. Ang silid ni Marikit ay malaki at malamig. Siya ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang tingin ay malayo, parang may makapal na ulap sa kanyang kaluluwa. Ang sanggol ay tahimik na nakahiga sa crib, naglalabas ng tunog na mahina at malambing na paghinga, naghahanap ng yakap ng ina. Ngunit si Marikit, ang kanyang ina, ay hindi gumagalaw. Ate, sabi ko nang may paggalang, ginamit ko ang karaniwang tawag sa Pilipino para sa mas matandang kapatid na babae. Ako si Hiraya. Tutulungan ko po kayo. Nilingon ako ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. You're the highlight, Anya. Ang kanyang boses ay parang basag na salamin. You ruined my perfect plan. I was supposed to be free. Nagulat ako. Ang kanyang salita ay kasing lamig ng yelo. Inabot ko ang sanggol at nang madama ko ang init ng balat nito, isang kirot ang pumunit sa aking dibdib. Ito ay ang init na hindi ko naramdaman sa loob ng 5 taon. Nang pumasok ako sa nursery, ang aking mga mata ay nagsimulang mag-scan. Hindi ako isang yaya, ako ay isang espiya. Ang silid ay puno ng mga laruan at mamahaling gamit, ngunit ang aking atensyon ay nadala sa isang maliit, dilaw na kahon ng musika na nakatago sa ilalim ng isang sipi. Nang buksan ko ito, isang nakakubling larawan ang tumambad, larawan ng isang batang lalaki na may katulad na biloy sa pisngi ng aking nawawalang anak. Ngunit ang mas mahalaga, ang logo ng studio na nag-develop ng larawan ay may simbolo na alam ko, ang simbolo na konektado sa pamilya ni Selena. Ang pag-asa ay parang isang maliit na apoy na biglang sumindi sa gitna ng aking kalungkutan. Nasa tamang lugar ako. Habang pinagmamasdan ko ang larawan, narinig ko ang pagkilos ng isang tao sa likod ko. Mabilis kong inayos ang kahon. Paglingon ko, si Marikit ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit. Hindi dahil sa nakita niya akong nagmamanman, kundi dahil nakita niya akong nagmamahal. Huwag mong hawakan ang mga gamit niya, sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay tila isang latigo. Naglakad siya papalapit at marahas na inagaw ang kahon. You think you can play the nanay here, Hiraya? Ikaw? Anong alam mo sa pagiging ina? Kung magaling ka talaga, bakit ganyan ang buhay mo? Ang mga salita ay tumagos sa aking kaluluwa. Ang aking kamay ay nanlamig. Bakit ganyan ang buhay ko? Ngunit bago ako makasagot, ang kanyang tingin ay bumaba sa aking mga kamay. Ang mga kamay na nagligtas sa kanya. Nakita ko ang kamay mo, Hiraya. Magaspang, puno ng gasgas. Hindi ka nababagay na hawakan ng anak ko. Hindi mo deserve ang ganitong kaligayahan. Naramdaman ko ang pag-atras ng dugo sa aking mukha. Ang bawat sugat sa aking kamay ay isang sakripisyo para sa aking anak. At ngayon, ang mga sakripisyo na yon ay ginamit laban sa akin. Ang sakit ay tumagos sa aking puso. At ang tanging nasabi ko ay, wala po kayong alam, ate. Walang-wala. Binitawan ni Marikit ang kahon. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pagdududa at galit. Hinarap niya ako. Ang kanyang tinig ay tila may timbang na bakal. Prove it. Patunayan mo na karapat-dapat kang mabuhay sa ilalim ng bubong na ito. Tumayo ako, matigas at handa sa anumang pagsubok. Ang mansyon na ito ay hindi kanlungan. Ito ay isang lugar ng pagsubok kung saan ang bawat araw ay isang labanan laban sa masakit na katotohanan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang maliit na larawan ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang aking anak ay malapit na. Ang pag-ibig ko sa anak ko ay mas matibay kaysa sa ginto ng inyong bubong. Handa akong maging basahan muli kung iyon ang magdadala sa akin sa kanya. Pero paano ako mabubuhay sa mundong ito kung ang aking puso ay pinunit na? Ang mansyon ay isang libingan ng pag-asa. Ang bawat pagbagsak ng isang piraso ng yelo sa inuming ni Dante ay tila isang palatandaan ng lamig na bumabalot sa pamilyang ito. Ngunit ang pinakamalamig na parte ay ang puso ni Marikit. Ang mga salita niya sa akin, "Hindi mo deserve ang ganitong kaligayahan," ay parang kuko ng pusa na dumikit sa aking pinakalumang sugat. Ang aking mga kamay, ang mga kamay na nagligtas sa kanya, ay naging simbolo ng aking pagkabigo bilang isang ina. Naalala ko ang kamay ng aking ina. Malinis, mabango ng langis, at halamang gamot. Ang mga ugat ay tila ugat ng puno ng buhay. Ang mga kamay na yon ay hindi lang nagpapagaling, nagbibigay yon ng karangalan. Ang mga kamay ko ngayon, marumi, magaspang, basang-basa sa chemical, ay ang aking disguise. Ito ang tinanggap kong kapalaran para lang malaman ang katotohanan. Sinimulan ko ang aking trabaho nang walang reklamo. Hindi ako naghahanap ng respeto. Hinahanap ko ang katotohanan. Araw at gabi, si Hiraya ay gumagalaw na parang isang hangin na hindi nararamdaman. Nilinis ko ang kwarto ni Marikit, nilabhan ang mga damit ng sanggol, at inalagaan si Marikit na hindi nagrereklamo. Ang aking diskarte ay hindi ang medisina na natutunan ko sa lola ko, kundi ang pagmamahal na galing sa loob. "Marikit, kain ka na," sabi ko sa kanya. "Kailangan mo ng lakas para sa anak mo." "Stop acting like a saint, Hiraya," sagot niya. Walang buhay ang tingin. "You want to pay your utang na loob to my brother. Just do your job. Hindi mo kailangan ng drama." "Ito po ang trabaho ko," sagot ko. Ang aking tinig ay matatag. "Ang alagaan kayo. Ang anak nyo ay kailangan ng isang inang malakas." Tuwing gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog, nag-iisa ako sa kusina. Sa isang lumang libro na minana ko sa aking lola, naghahanap ako ng mga herbal na tsaa para sa postpartum depression ni Marikit. Hindi ko ito ibibigay ng direkta dahil baka itapon niya lang. Nagtimpla ako ng maligamgam na tubig na may banayad na amoy ng tanglad, lemongrass, at inilagay ko yon sa mesa niya. Inaasahan ko na iinumin niya iyon, kahit kaunti lang. Isang gabi, habang naglilinis ako sa library ni Dante, nakita ko siyang nakaupo sa dilim. Ang liwanag ng buwan ay dumaan sa bintana, nagpapatingkad sa kanyang malalim na pilat sa gilid ng kanyang mata. Mukha siyang pagod na bato. Hindi siya ang Don na mayabang na nakita ko sa ospital. Siya ay isang lalaking may mabigat na pasanin. "Hindi mo ba kailangan ng tulong, Hiraya?" tanong niya. Ang kanyang boses ay parang alog ng lupa. "Kailangan ko lang po ng konting time para matapos ang trabaho, Ginoong Galang." Sagot ko. Hindi ako tumitingin sa kanya. "Ginagawa mo ang lahat." Anya. "Para saan? Wala kang utang na loob sa akin. Ang utang na loob ay sa akin." Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ito ang pagkakataon. "Ginoong Galang, nag-iisa kayong tumatayo para kay Marikit. Ang utang na loob ko ay sa kanya at sa bata. Nakikita ko po ang lungkot ni Marikit. Hindi lang ito pisikal na sakit. Masakit ang kanyang puso.
Iba ang paraan ng paghilot sa mga sugat na hindi nakikita. Hindi ako nag-alok ng gamot. Nag-alok ako ng pag-unawa. Huminga si Dante ng malalim at ang kanyang mga mata ay nanliit sa akin. The doctor said, she needs professional help, hindi hilot. Ang hilot po ay hindi lang gamutan. Paliwanag ko. Ang aking tinig ay tila bulong na nagpapagaling. Ito ay ang paghahanap sa balanse sa katawan at kaluluwa. Ang init ng kamay sa balat ay nagpapalabas ng sakit. Si Marikit po ay nawawalan ng init ng ina. She needs a touch, hindi lang medicine. Nakita ko ang bahagyang pag-alog sa kanyang mukha. Isang sandali ng tahimik na pagdududa. Sige, sabi niya. Biglang tumayo. Hindi ko kailangan ang iyong mga advice sa medisina. Pero gusto kong malaman mo na si Selena ay gumagalaw. Narinig ko ang mga balita niya. She wants you out. She wants to prove you're a fraud. Mag-ingat ka. Ito ang microtension. Nandoon ang pag-iingat, ngunit nandoon din ang banta. Nang pumasok ako sa aking maliit na kwarto na walang bintana at may amoy ng sariwang pintura, naramdaman ko na parang naging bahagi ako ng isang malaking laro. Hinawakan ko ang larawan ng batang lalaki mula sa kahon ng musika. Sino ka, anak? Bakit ka kasama sa mga galang? Nabalik ang aking tingin sa salamin. Isang puting envelope ang nakasuksok sa ilalim ng aking unan. Hindi ito sulat ni Dante. Ang pangalan ni Selena Alcantara ay nakaukit sa sulok, kasama ang logo ng isang law firm. Agad akong kinabahan at parang tinik ang gumapang sa aking likod. Binuksan ko ang sobre. Ito ay isang legal notice, isang demand letter mula sa law firm na kumakatawan sa St. Jude Hospital. Ang laman, improper and malicious practice of alternative medicine. Ngunit sa huling bahagi ng liham, isang linya ang nakasulat, nakatago sa gitna ng legal jargon. And for the illegal recovery of the said individual's personal belongings, including the child's birth certificate, from St. Jude Hospital archives, which were rightfully claimed by the patient's biological father. Biglang nanlambot ang aking mga tuhod. Ang aking anak. Ang aking anak ay hindi patay. Nasaan ang birth certificate? At sino ang biological father na tinutukoy nila? Ang pagtukoy na ito ay nagbigay ng matinding sakit sa aking ulo. Hindi lang tungkol sa pagpapababa ng dangal ko. Ito ay tungkol sa buhay ng aking anak. Ang panloob na pag-iyak ay nagbabanta, ngunit pinigilan ko ito. Ang aking kamay ay nanginginig habang hinahawakan ko ang lumang sulat. Hindi ito isang random na banta. Ito ay isang labanan sa buhay. Nagbalik ang alaala ng unang araw na nakita ko si Selena, ang kanyang pag-iimbot na mukha. Sino ka, Selena? Bakit mo hawak ang buhay ng anak ko? Tiningnan ko ang dilim ng aking kwarto. Hindi ako pwedeng mag-isa. Ang tanging paraan para maligtas ang anak ko ay ang panatilihin ang aking disguise at manatili sa tabi ni Dante Galang. Ngunit ang ano ang gagawin ko, Lord? Ilang beses pa ba akong luluhod sa harap ng kawalang katarungan bago ko makita ang liwanag? Ang legal notice ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking katawan. Hindi ito banta sa aking hanapbuhay. Ito ay banta sa aking pagkatao. Alam ni Selena ang aking pinakamalalim na sekreto, ang aking anak. Ang pangungusap tungkol sa birth certificate at biological father ay nagdulot ng matinding sakit sa aking puso. Hindi lang ako isang janitress sa mata niya. Ako ay isang babaeng may kasalanan at lihim. Ang buong araw ko ay nagbago. Ang bawat sulok ng mansyon ay naging silid ng pagmamasid. Naghahanap ako ng anumang bagay na konektado sa logo ng law firm, sa pangalan ni Selena, o sa larawan ng batang lalaki. Ang aking utang na loob kay Dante ay naging katwiran upang mag-imbestiga. Habang naglilinis ako sa malaking hardin ni Dante, napansin ko ang isang malaking halaman na may berdeng dahon at maliit na bunga na pamilyar. Ito ay isang bihirang halaman, isang medicinal herb na ginagamit sa aming hilot. Ang halamang galing.
na dating nireserba ng aking ina sa kanyang mga research. May isang taong nagtatanim nito at hindi ito si Dante. Hiraya, narinig ko ang boses ni Dante sa likuran ko. Natigilan ako, ngunit hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglilinis ng lupa. Ang mabigat na paghinga ko ay halos hindi marinig. Bakit ka nagtatrabaho sa lupa ng ganyan? Tanong niya. Ang mga kamay mo. Okay lang po, Ginoong Galang. Sagot ko. Ang aking tinig ay matatag. Mas gusto kong gumawa ng trabaho. Ang paggalaw ng lupa ay nagbibigay ng kapayapaan. Stop calling me Ginong Galang. Dante na lang. You saved my sister. You deserve respect, Hiraya, hindi ganyan. Nang lumingon ako, nakita ko ang malalim na tingin ni Dante. Hindi ito ang tingin ng isang amo, kundi ang tingin ng isang taong nag-aalala. Inabot niya ang kanyang kamay sa aking mga daliri. Hindi ito isang romantikong galaw. Ito ay isang galaw ng pag-aalala. Ang kanyang kamay ay malaki at mainit. Naramdaman ko ang lambot ng kanyang palad sa aking magaspang na balat. Ang kamay mo, dapat itong alagaan, sabi niya. Ang kanyang boses ay parang bulong ng hangin. Ang mga kamay na nagpapagaling ay hindi dapat masira. Doon ko naramdaman ang kilig. Hindi dahil sa sinabi niyang mahal niya ako, kundi dahil may isang tao na nakakita sa aking pagkatao, sa halaga ng aking mga kamay, hindi sa suot kong uniforme. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naglaho. Salamat, sabi ko, at dahan-dahang inalis ang aking kamay. Kailangan ko lang po ng sabon at tubig. Kinagabihan, sinubukan kong gamutin si Marikit, hindi sa pamamagitan ng masahe, kundi sa pag-aalaga. Ibinigay ko sa kanya ang tea na may espesyal na halo ng medicinal herb na nakita ko sa hardin. Hindi ko kailangan ng tea mo, reklamo ni Marikit. It is not a medicine, ate. Sabi ko, ang aking mukha ay malungkot. Ito ay init lang para sa lamig sa loob mo. Nagulat si Marikit. Hinawakan niya ang tasa at ang kanyang mga mata ay nanliit sa akin. Ininom niya ang tea at ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagbabago. Isang glimpse ng pagpapahinga. Sino ka talaga, Hiraya? Tanong niya. Walang buhay ang tingin. Ako po ay isang ina na naghahanap ng kanyang anak at alam ko ang sakit ng puso. Iyan ang ginagamot ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon, isang sugat ng ina sa pagitan namin. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Kailangan kong malaman kung sino ang biological father. Alam kong si Dante ay may lihim na silid na puno ng mga dokumento. Pumasok ako sa kanyang library. Ang aking puso ay parang tambol na tumutugtog sa dilim. Hinanap ko ang mga file na may pangalan ni Selena Alcantara. Sa wakas, natagpuan ko ang isang folder na may nakasulat na Project Hiyas, RG, RG. Ang mga inisyal na yon ay nagdulot ng matinding sakit sa aking ulo. Hindi ito ang pangalan ng aking dating kasintahan. Sa loob ng folder, may litrato ng isang lalaki. Ang aking kasintahan, ngunit may isang malaking selyo sa gitna ng mukha niya, deceased. Ngunit sa ilalim ng larawan, may isang lihim na dokumento, isang transfer of legal guardianship na may lagda ni Selena. Ang pangalan ng guardian ay Rafaela Galang, ang tiyahin ni Dante, at ang pangalan ng bata, Gabriel Alcantara. Gabriel Alcantara. Ang anak ko. Siya ay nasa pamilya ni Selena. Ngunit bakit may galang na guardian? Habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa sakit, isang maingat na pagkilos ang naramdaman ko sa likod ko. Mabilis kong isinara ang folder. Bakit ka gising pa, Hiraya? Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng emosyon. Hindi po ako makatulog, sagot ko. Ang aking tinig ay tila natutunaw na yelo. Nag-aalala lang po ako sa Tini Marikit. Ito ang library ko, sabi niya. May pagbabanta sa kanyang tinig. Hindi ito ang kitchen. Ang aking puso ay parang bato
na nalulunod sa tubig. Alam kong nakita niya akong nagmamasid. Paano ko hahanapin ang anak ko sa ilalim ng bubong na ito kung ang bawat hakbang ko ay sinusubaybayan ni Dante? Ang tingin ni Dante Galang ay parang mabigat na ulap na bumabalot sa akin. Alam kong nagdududa siya. Ang lihim kong pagpasok sa kanyang library ay nagbigay ng malaking puwang sa pagitan namin. Hindi ako pwedeng magpaliwanag dahil ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kasinungalingan. Huwag mong subukang kunin ang mga lihim ko, Hiraya. Banta ni Dante. Ang kanyang boses ay mahinang paggalaw ng kidlat. Kung gusto mong manatili dito, magtrabaho ka lang. Huwag mong pakialaman ang buhay namin. Salamat po sa warning, Ginoong Galang. Sagot ko, matatag ang aking paninindigan. Alam ko po ang lugar ko. Ang mga kamay ko ay gagamitin ko lang po sa pag-aalaga. Ang buhay ko ay naging isang masilan na sayaw sa pagitan ng pag-aalaga at pag-iimbestiga. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal sa aking nawawalang anak. Ngunit ang aking isip ay puno ng pag-iingat. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa biological father at kung bakit si Rafaela Galang ang tiyahin ni Dante, ang guardian. Naghahanap ako ng koneksyon. Kinontak ko si Manang Lourdes, isang dating cleaner sa St. Jude, na dati kong kasama sa pag-aalaga ng pamilya. Sinabi niya sa akin ang isang matinding lihim. Hiraya, si Selena, siya ay hindi lang magnanakaw, bulong ni Manang Lourdes. Siya ay isang manipulator. Ang biological father na tinutukoy mo ay isang politician na may lihim na anak. Namatay siya sa isang aksidente at ginamit ni Selena ang pangalan ni Rafaela Galang para makuha ang bata. Gusto ni Selena na gamitin ang bata para sa political influence. Gabriel Alcantara, ang aking anak ay ginagamit para sa kapangyarihan. Ang sakit ay tumagos sa aking lalamunan, parang isang matalim na kutsilyo. Kinabukasan, dumating si Rafaela Galang. Siya ay isang babaeng may seryosong mukha, suot ang mamahaling damit, ngunit ang kanyang mga mata ay may lungkot. Nakita ko ang isang larawan sa kanyang pitaka, ang larawan ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ay hindi isang guardian na walang puso. Sino ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may kirot. Ako po si Hiraya, ang yaya ni Marikit. Inaalagaan ko po siya. Magaling, anya. Seryoso ang tingin. Alagaan mo siya ng maayos. Ang pamilya Galang ay hindi nangangailangan ng mas maraming kahihiyan. Ang kanyang salita ay parang mabigat na pader sa aking puso. Kahit ang mga taong mabait ay ginagamit ang kapangyarihan upang magtago ng katotohanan, ngunit ang pinakamalaking banta ay nag-umpisa. Habang naghahanda ako ng pagkain para kay Marikit, nakatanggap ako ng isang anonymous na mensahe sa aking lumang phone. Ito ay isang litrato ng isang gamot na may lihim na pangalan. Huwag mong pakialaman ang buhay ni Selena. Kung hindi, ang gamot na nasa litrato ay isang powerful sedative na ginagamit upang sirain ang isip ng isang tao. Alam ko na may nagtatanim ng masamang gamot sa bahay. Naghinala ako sa isang tagapaglingkod, isang taong loyal kay Selena. Nang pumasok ako sa kitchen, nakita ko ang isa sa mga tagapaglingkod, si Manang Fe, na may kakaibang tingin sa akin. Ngunit nang lumingon siya, nakita ko ang isang malaking pakete ng asukal na nakabukas. Ang asukal ay ginagamit para sa tiyaan ni Marikit. Manang Fe, sabi ko. Kalmado ang aking boses. Bakit po nakabukas ang asukal? Wala lang, Hiraya. Anya, may pagtataka sa kanyang mga mata. Nagmamadali lang ako. Ngunit nang tiningnan ko ang pakete ng asukal, nakita ko ang puting pulbos na hindi natural na asukal. Ito ay ang sedative na nasa litrato. Nanginginig ang aking mga kamay. Nagtatanim siya ng lason sa pagkain ni Marikit. Mabilis akong kumilos. Hindi ako gumawa ng ingay. Kinuha ko ang pakete ng asukal at inilagay ko ito sa isang lihim na lalagyan.
Manang Fe, sabi ko, ang aking mga mata ay matigas. Ang asukal ay hindi fresh. Ibabalik ko ito sa grocery. Tumango si Manang Fe, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng takot. Alam ko na ngayon, ang labanan ay hindi lang tungkol sa karangalan. Ito ay tungkol sa buhay ni Marikit at sa kaligtasan ng kanyang sanggol. Kailangan kong kumilos ng mabilis, ngunit kailangan ko ng patunay. Nang hapong iyon, habang naglalakad ako sa hardin, may tumawag sa akin. Si Dante. Umalis ka na, Hiraya. Anya, malungkot ang kanyang tingin. May banta ako na masisira ka. You're in danger. I'll pay you. I'll protect you. Pero umalis ka na. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang aking puso ay parang bakal na lumalamig. Ginoong galang, hindi ko po kailangan ng pera nyo. Sabi ko, matatag ang aking paninindigan. Kailangan ko lang po ng katarungan. Ngunit bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang pag-atras ng dugo sa aking mukha. Sa likuran niya, nakita ko si Marikit na may hawak na kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at lungkot. Lahat kayo, gusto niyo akong patayin. Hindi ako mabibigo ulit. I'll be free. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nag-iisa akong nakita ang kutsilyo. Nagmamadali akong tumakbo sa kanya. Ang aking puso ay tumutugtog ng mahabang tunog sa aking dibdib. Diyos ko, ang lason ay nasa isip niya. Ngunit ang kutsilyo ay nasa kanyang kamay. Sino ang masisira? Ang kutsilyo sa kamay ni Marikit ay parang kumikinang na banta sa dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at lungkot, isang halo ng desperasyon na hindi pwedeng baliwalain. Marikit, huwag! Sigaw ni Dante. Ang kanyang tinig ay tila natutunaw na bakal. Ngunit tumakbo ako. Hindi ako natatakot sa kutsilyo. Ang tanging nakita ko ay ang sakit ng isang inang pinahihirapan ng postpartum depression. Marikit, tingnan mo ako. Matatag ang aking tinig. Ako si Hiraya. Hindi ka mag-iisa. Huwag mong gawin yan. Ang anak mo, kailangan ka niya. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso. Ang kutsilyo ay dahan-dahang bumaba. Ang pag-iyak ni Marikit ay lumabas, isang tunog na hindi na ipahayag sa mahabang panahon. Bumagsak ang kutsilyo sa sahig at tumakbo ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, Marikit. Sabi ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ka masisira. Ang anak mo ay kailangan ka. Naramdaman ko ang paglamig ng kanyang katawan sa aking mga braso. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mukha. Si Dante ay nakatayo doon, parang isang bato na hindi gumagalaw. Ang pag-atras ng dugo ay makikita sa kanyang mukha. What happened, Hiraya? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay may kirot. Lason, Ginoong Galang. Sagot ko. Inangat ko ang aking ulo. Hindi ito postpartum depression lang. May nagtatanim ng sedative sa pagkain niya. Kasi gusto nilang masira ang isip niya. Ipinakita ko kay Dante ang puting pulbos na natagpuan ko sa sugar container ni Manang Fe. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at pagdududa. Manang Fe? Tanong niya. Galit ang tinig. Hindi lang si Manang Fe. Ginoong Galang. May nagpapadala sa kanya, si Selena Alcantara. Sinabi ko kay Dante ang tungkol sa legal notice, ang pangalan ni Gabriel at ang paggamit ni Selena sa sakit ni Marikit. Si Selena, siya ang kaaway ng pamilya namin. Sabi ni Dante, ang kanyang tinig ay mahinang bulong. Siya ang responsable sa pagkawala ng aking ama. Ang aming pamilya ay may utang na loob kay Rafaela. Kaya siya ang guardian ni Gabriel. Ang katotohanan ay parang isang malaking bato na bumagsak sa aking puso. Si Dante ay may lihim din. Ngunit ang kanyang lihim ay ang pag-aalaga sa aking anak. Hiraya, sabi ni Dante. Lumapit siya sa akin.
Hinawakan niya ang aking balikat at ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat. Hindi ko alam kung paano ka nagawa, pero nagtiwala ako sa iyo. Ito ang golden moment, ang pagtitiwala ni Dante. Hindi ko po kailangan ng pasasalamat, Ginoong Galang, sabi ko. Matatag ang aking paninindigan. Ang kailangan ko ay katarungan para sa aking anak. Si Gabriel, siya ang aking buhay. Tutulungan kita, Anya. Gagawin natin ang lahat para makuha siya. Ngunit kailangan natin ng patunay. Nang gabing iyon, habang tahimik na nakaupo ako sa aking kwarto, naramdaman ko ang pag-asa. Nagring ang aking lumang phone. Hindi ito si Manang Lourdes. Hiraya? Ako si ang mga salitang iyon ay nagdulot ng matinding sakit sa aking ulo. Gabriel Galang? Sino ang ama ni Gabriel? Bakit siya galang? Kung siya ay galang, paano ko siya kukunin kay Dante? Ang aking kamay ay nanginginig habang hawak ko ang phone. Gabriel Galang. Ang mga salitang yon ay parang isang pader na gumuho sa aking isip. Ate Clara, paano? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa kaba. Si Dante, bulong ni Ate Clara, puno ng pag-iingat. Ang kanyang ama at ang iyong ama, magkapatid sila. Noong namatay ang iyong ama, ang aking amo, Rafaela, ang nag-alaga sa iyo. Ngunit nang namatay ang asawa mo, si Selena ang nagmanipulate sa sitwasyon. Ang biological father ni Gabriel ay hindi galang. Ngunit ang apelyido ni Gabriel ay inilagay ni Selena para magamit ang bata para sa political influence. Ang pagkabulol sa aking lalamunan ay nag-umpisa. Isang malaking, ang aking anak ay hindi galang, ngunit siya ay ginawang galang ni Selena. Ang utang na loob at ang lihim na dugo ay nag-umpisa. Kinagabihan, hinarap ko si Dante. Nakaupo siya sa kanyang office, ang liwanag ng buwan ay dumaan sa bintana. Nagpapatingkad sa kanyang seryosong mukha. Dante? Sabi ko, hindi na ako gumamit ng Ginoong Galang. Kailangan nating mag-usap. Si Gabriel, hindi siya Alcantara, hindi rin siya galang. Tumingin sa akin si Dante, ang kanyang mga mata ay parang bakal. Alam ko, Anya, ang kanyang boses ay mahinang bulong. Ang aking ama at ang iyong ama ay magkapatid sa dugo, Hirayaya. Ang hilot mo, ito ay galing sa aming dugo. Noong namatay ang aking ama, ang aming pamilya ay nawalan ng karangalan. Si Selena ang nagmanipulate sa lahat. Ginamit niya ang iyong anak para sa kapangyarihan. Ang pag-atras ng dugo ay naramdaman ko sa aking mukha. Dugo? Kami ay konektado. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ko, nanginginig ang aking boses. Dahil ako ay may utang na loob sa aking ama at sa iyo. Ang hilot mo ang nagligtas sa aming pamilya. Hindi ko hahayaan na masira ka ni Selena. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader sa pagitan namin. Hindi ito romantic love. Ito ay tunay na pag-aalaga at respeto. Ngunit si Gabriel, siya ay galang sa papel. Sabi ko, may pag-aalala sa aking boses. Mayroon akong isang bagay na magliligtas sa iyo, sabi ni Dante. Inilabas niya ang isang lumang papel mula sa kanyang safe. Ito ay ang sulat ng kanyang ama na nagsasabi na ang tunay na pangalan ni Gabriel ay dapat Hiraya's son at ang kanyang legal guardian ay si Hiraya. Kinuha ko ito kay Rafaela, sabi ni Dante. Hindi niya alam na alam ko ang lihim na ito. Ito ang susi sa iyong katarungan. Hinawakan ko ang papel. Ang katotohanan ay parang isang liwanag na dumaan sa dilim. Ang pagmamahal ni Dante ay hindi romantic love. Ito ay pag-aalaga sa kanyang pamilya. Ang pamilya na konektado sa akin. Salamat, Dante. Sabi ko, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ito ang unang beses na hindi ko pinigilan ng luha. Ito ang aking pag-asa. Ngunit bago pa kami makapag-usap, isang biglang ingay ang narinig namin. Ang phone ni Dan
ni Dante ay nagring. Sinagot niya ito at ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pag-asa tungo sa galit at pagkabigla. Anong nangyari? Tanong ko. Si Selena. Hindi siya titigil, sabi ni Dante. Ang kanyang tinig ay malamig. Ang kanyang ama, si Don Francisco, ay nagkaroon ng stroke sa isang gala party at ang balita ay, ikaw ang may gawa. Ang pag-atras ng dugo ay naramdaman ko sa aking mukha. Ako? Ang pag-atake ni Selena ay nagsimula na. Ito ay hindi lang tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa buhay ko at sa buhay ni Gabriel. Ang pag-asa ko ay naging banta. Paano ko haharapin ang mundo kung ang lahat ay naniniwala na ako ang may kasalanan? Ang Grand Ballroom ng St. Jude International Hospital ay puno ng mga salamin at liwanag. Ngunit ang hangin ay parang bato sa bigat ng tensyon. Ito ang lugar ng paghuhukom na binuo ni Selena, isang entablado na idinisenyo para ipako ako sa krus ng kahihiyan. Nakatayo ako sa likod, suot ang aking simpleng damit, taliwas sa mamahaling damit ni Selena na nakangiti sa mga reporter. Ang kanyang mukha ay puno ng arogansya, ang kanyang mga mata ay parang kidlat na naghahanap ng pagpapahirap. Lahat po ng nandito, sabi ni Selena, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Ang babaeng ito, si Hiraya, ay hindi lang isang janitress. Siya ay isang fraud na may dark history. Ginagamit niya ang hilot para maglason. Siya ang responsable sa stroke ng aking ama, si Don Francisco. Narinig ko ang pag-atras ng dugo ng mga reporters sa kaba. Ang pangalan ko ay naging simbolo ng kasamaan. Ngunit naglakad ako, matatag ang aking paninindigan. Sa gitna ng silid, Doktora Selena Alcantara, sabi ko mo. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Ang hilot ay hindi lason. Ito ay pag-ibig. Ang lason ay nasa puso mo at ang katotohanan ay nasa bulsa ko. Ang liwanag ay tumama sa aking mukha. Hinawakan ko ang aking dibdib. Wala akong balak na saktan ng ama mo. Ang balak ko ay iligtas ang kapatid ni Ginoong Dante Galang at ilantad ang katotohanan mo. Hinarap ko ang mga reporter. Sa loob ng St. Jude, may nagtatanim ng lason sa pagkain ni Marikit Galang. Ito ang patunay. Inilabas ko ang pakete ng asukal na puno ng sedative at ang legal notice na may pangalan ni Gabriel. Ang liwanag ay tumama sa mga dokumento. Ang lason ay hindi sa hilot ko. Ang lason ay sa asukal na inilagay ng iyong spy sa pamilya. Galang at ang aking anak, si Gabriel, ay ginamit mo para sa political influence. Bumagsak ang nangiti ni Selena. Ang kanyang mukha ay naging parang bato. Kasinungalingan, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Siya ay isang quack. Huwag kayong maniwala sa kanya. Biglang tumayo si Dante Galang. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng lamig sa silid. Mayroon akong patunay. Sabi ni Dante, ang kanyang boses ay mabigat at matatag. Ang legal guardianship ng aking tiyahin, si Rafaela Galang, ay sinira ni Selena. Ang totoong guardian ay si Hiraya. Mayroon akong sulat ng aking ama na nagpapatunay nito. Ang mabigat na papel ay inilagay sa mesa. Ang mga reporter ay nag-umpisa na kumilos. At tungkol sa ama ni Selena, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-asa. Hindi ko siya nilason. Sa katunayan, tinulungan ko siya. Ibinigay ko ang aking hilot sa kanya sa lihim dahil ako ay may tunay na ang utang na loob sa pagiging tao. Sa sandaling iyon, isang pinto ang binuksan. Pumasok si Don Francisco, ang ama ni Selena, na nakahiga sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay gumagalaw. Ama! Sigaw ni Selena. Ang pag-ubo ni Don Francisco ay narinig. Inangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang tinuro si Selena.
Ang galaw niya ay sapat na. Si Hiraya, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay tila isang hininga. Siya ang nagbigay ng pag-asa sa kanya. Ang kahihiyan ni Selena ay tumama sa kanya. Siya ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang galit ay nagdulot ng pag-ikot ng kanyang mga kamay. Ang mga pulis ay pumasok. Hinawakan nila ang kanyang mga kamay. Ang pag-iyak ni Selena ay nagdulot ng lamig sa silid. Lumingon ako kay Marikit na nakatayo sa likod ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pasasalamat. Salamat ate, sabi ko. Ang aking boses ay malungkot. Ang anak mo, ikaw ang bayani niya. Niyakap niya ako. Ang init ng yakap niya ay nagdulot ng banayad na kirot sa aking puso. Hiraya, sabi ni Marikit. Ang kanyang tinig ay may pag-asa. Hindi ko na ikaw titingnan bilang isang janitress. You are a hero. Ngunit ang paghukom ay hindi pa tapos. Sa likod ng silid, nakita ko si Rafaela Galang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nagbigay siya ng senyales sa akin. Kailangan kong mag-ingat. Si Gabriel, ang katarungan ay nasa kamay ko na. Ngunit ang aking anak ay nasa mapanganib na lugar. Paano ko siya kukunin kay Rafaela? Ang mga mata ni Rafaela Galang ay puno ng mabigat na pag-aalala. Ang lamig ng kanyang tingin ay tumagos sa akin. Alam kong hindi siya masama, ngunit siya ay isang pader na nagtatago sa aking anak. Rafaela, sabi ko, ang aking tinig ay kalmado. Huwag kang matakot kay Selena. Siya ay nasa kulungan. Ang legal document ay nasa akin. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila sirang kampana. Ginawa ko ito para sa kapakanan ng bata. Ang totoo, ako ang may sa iyong pamilya. Ang liwanag sa silid ay nag-umpisa na lumabas. Noon, patuloy ni Rafaela, ang kanyang luha ay dumaloy. Ang iyong ina ang nagligtas sa akin mula sa isang kahihiyan sa pamilya. Nang namatay ang iyong asawa, si Selena ang nagmanipulate sa akin. Pinilit niya akong gamitin ang aking pangalan. Ang totoo, hindi ko alam ang tunay na pangalan ni Gabriel. Ang sakit sa kanyang tinig ay nagdulot ng pag-aalala sa aking puso. Si Rafaela ay isang biktima rin. Kaya bakit siya galang? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-asa. Ang iyong asawa, bulong ni Rafaela. Siya ay isang galang na tinanggihan ng aming pamilya. Siya ang lihim na anak ng aming ama. Kaya ang iyong anak, si Gabriel ay may dugo rin ng galang. Ang kanyang apelyido ay inilagay ni Selena para magamit ang kapangyarihan ng galang. Ang katotohanan ay parang isang mabigat na bato na gumulong sa aking dibdib. Ang aking anak ay may dugo ng galang. Nasaan siya? Tanong ko. Ang aking puso ay tumutugtog ng mahabang tunog. Sa isang lihim na bahay sa Tarlac, malayo sa Maynila. Ang pag-aalaga ni Dante ay nag-umpisa. Gumamit siya ng mabigat na sasakyan para dalhin ako sa Tarlac. Ang biyahe ay tahimik, ngunit ang pag-asa sa aking puso ay parang apoy. Dante, sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Salamat. Hindi ko alam kung paano ka babayaran. Ang utang na loob ay nababayaran sa pagtitiwala. Anya, seryoso ang tingin. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan para maging liwanag sa mundo. Pagdating sa Tarlac, ang bahay ay maliit at puno ng tahimik na pag-ibig. May isang bata na nakaupo sa labas, naglalaro ng kahoy na laruan. Ang kanyang muka ay katulad ng sa larawan. Gabriel, bulong ko. Ang unang pagtatagpo ay parang isang liwanag na dumaan sa dilim. Lumapit ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Sino ka po? Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang hangin. Ako ang mama mo, Gabriel, sabi ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang init ng kanyang katawan ay nagdulot ng vibration
sa aking dibdib. Ang luha ay dumaloy sa aking mukha. Ito ang luha ng kaligayahan. Ang aking anak. Hindi na ako mag-iisa. Nang bumalik kami sa Maynila, si Rafaela ay nagbigay ng pagsuko. Ang katarungan ay nasa aking kamay. Hiraya, sabi ni Dante, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Mayroon akong isang pabor na hihilingin. Anong gusto mo? Tanong ko. Ang aking puso ay puno ng pag-ibig. Ang hilot mo, ito ay dapat maging liwanag sa mundo. Ang aking ama ay nagbigay ng lupa sa iyo. Gawin mo ang center mo, ang healing center ni Hiraya. At ako ang magiging proteksyon mo. Ang katarungan ay naging pag-asa. Ang pag-ibig ay naging kapangyarihan. Ang aking buhay ay nag-umpisa na. Hindi na ako isang janitress. Ako si Hiraya, ang ina at ang tagapagpagaling